tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Genesis 4:3-7. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon. At pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at naggit-ngit ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagalit at bakit naggit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito." Ang handog ni Abel. Ang handog ni Cain ay hindi pinahalagahan ng Panginoon. Ito ay mula sa bunga ng lupa na isinumpa ng Diyos. Pinahalagahan ng Panginoon ang handog ni Abel dahil ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya ay pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Awit 50, 10-15 at 23. Bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok, at ang lahat ng mga gumagala sa parang ay akin. Kung ako'y gutom, sa iyo ay hindi ko sasabihin, sapagkat ang sanlibutan at ang lahat ng narito ay akin. Kumakain ba ako ng laman ng mga toro o umiinom ng dugo ng mga kambing? Mag-alay sa Diyos ng pasasalamat na alay at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Ang naghahandog ng alay ng pasasalamat ay nagpaparangal sa akin. Sa kanya na nag-aayos ng kanyang lakad, ang pagliligtas ng Diyos ay ipapakita ko rin. Alay ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay pagpapahayag ng pananampalataya na ang lahat ng ating maiaalay sa Diyos ay hindi mula sa ating sarili, kundi mula sa Diyos. Kaya't ang pasasalamat ay pagpaparangal sa Diyos na ating tagapagligtas. Makapag-aalay tayo ng pasasalamat tangi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya't sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Unang Korinto 15, 1-4. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman inyong pinaninindigan na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Pasalamatan ng Diyos dahil sa kanyang pagliligtas. Ang Panginoong Hesus ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.
Sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Lucas 18:9-14. Isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. 2 lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng 10 sa lahat ng aking kinikita. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagbabataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Ang inaaring ganap. Ang maniningil ng buwis ay umuwi na inaring ganap ng Diyos dahil siya ay nagpakababa sa harap ng Diyos. Nanalig siya sa habag ng Diyos at kanyang sinabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Magpakababa. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos, at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Kayo'y malagoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo
ay nananahan sa akin at ako sa Kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.